Angeline Quinto may revelasyon tungkol kay Sarahi, grabe siya. Mga kapuso at kapamilya, may isang nakakagulat at nakakatuwang kwento na naman tayong pag-uusapan ngayon, isang kwento tungkol sa dalawang powerhouse singers na parehong hinahangaan ng maraming Pilipino, sina Angeline Quinto at Sarah Geronimo. Alam nating pareho silang may malalaking pangalan sa industriya. Pareho silang kilala sa kanilang napakalalakas na boses, husay sa performance, at dedikasyon sa kanilang craft. Pero alam ba ninyo na may isang pagkakataon na muntik ng tuluyang talikuran ni Angeline Quinto ang mundo ng pagkanta? At ang mas nakakagulat, isang music video ni Sarah Geronimo ang naging dahilan para muling magbalik ang kanyang pag-asa. Tama ang narinig ninyo. Ayon mismo kay Angeline, halos 5 taon siyang hindi kumakanta at dumating siya sa punto na nawawalan na siya ng tiwala sa kanyang sarili at sa kanyang pangarap. Pero isang madaling araw, habang nanonood siya ng music video ni Sarahi, bigla raw siyang nabuhayan ng loob at ang sinabi niya, "Grabe si Sarah. Kung kaya ni Essie, kaya ko rin." Napakalaking bagay pala ni Sarah Geronimo sa buhay at career ni Angeline Quinto, kahit hindi man alam noon ni Sarah kung gaano kalaki ang naging epekto niya sa kapwa niya singer. Kaya sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang inspirational story na ito, kung paano naging inspirasyon si Sarah kay Angeline, at kung bakit gusto ni Angeline na makasama si Sarah sa isang napaka-espesyal na bahagi ng kanyang career. Welcome back Star Pulse EFAM Philippines, don't forget to subscribe. At ngayon, simulan na natin. Iyan is panahon ni muntik ng sumuko kay Angeline. Kapag narinig natin ang pangalan ni Angeline Quinto, automatic na pumapasok sa isip natin ang isang napakalakas at emosyonal na boses. Tinaguriang Birit Queen, nakilala si Angeline dahil sa kanyang pambihirang vocal ability at sa kanyang husay na magbigay buhay sa mga awitin. Pero bago niya marating ang puntong iyon, dumaan din siya sa mga panahong hindi naging madali ang kanyang career. May mga pagkakataon na kahit gaano kagaling ang isang tao, maaari pa rin siyang mawalan ng kumpiyansa. At ganoon mismo ang naranasan ni Angeline. Ayon sa kanyang naging pahayag, umabot siya sa punto na naisip niyang tumigil na sa pagkanta at pag-perform. Halos 5 taon daw siyang hindi kumakanta, isipin niyo yon. 5 taon, para sa isang taong ang pangarap ay maging singer, napakahabang panahon iyon, at marahil sa panahong iyon, maraming tanong ang maaaring pumasok sa kanyang isip. May pupuntahan pa ba ang career ko? May pagkakataon pa ba akong maabot ang pangarap ko? Para sa akin pa ba talaga ang pagkanta? Minsan, hindi naman talento ang kulang sa isang tao. Minsan, pag-asa lang. At iyon ang tila nawala kay Angeline noong panahong iyon, isang music video Lianji nagbago ng lahat. Pero isang madaling araw, nang tulog na ang kanyang ina, may isang simpleng pangyayaring hindi niya inaasahan ang magiging malaking turning point sa kanyang buhay. Napanood niya ang music video ni Sarah Geronimo para sa kantang Isayo. At habang pinapanood niya si Sarah, may kung anong nag-click sa kanyang isip, hindi raw alam ni Sarah na naging inspirasyon siya kay Angeline. Wala ring ideya si Sarah kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanyang performance, pero para kay Angeline, parang may nagsindi ulit ng ilaw at sinabi niya sa sarili, "Grabe si Sarah. Kung kaya ni Essie, kaya ko rin." Napakasimple ng mga salitang iyon, pero minsan, ganoon talaga ang inspiration. Hindi kailangang may mahabang speech, hindi kailangang may personal na pag-uusap, minsan. Sapat nang makita mo ang isang taong mahusay na ginagawa ang kanyang pangarap para maalala mong kaya mo rin palang ipaglaban ang sayo. At iyon ang naging epekto ni Sarah kay Angeline. Hindi alam na Sarah din ang epekto niya. Isa sa pinakamagandang bahagi ng kwentong ito ay ang katotohanang hindi naman pala alam ni Sarah Geronimo na naging inspirasyon siya kay Angeline. Imagine niyo, habang si Sarah ay gumagawa lamang ng kanyang trabaho bilang performer, may isang tao palang nakatingin sa kanya at muling nagkakaroon ng lakas ng loob. Minsan, hindi natin alam kung gaano kalaki ang impact natin sa ibang tao, isang kanta, isang performance, isang music video. Isang simpleng halimbawa ng pagiging determinado. At maaaring iyon na pala ang kailangan ng isang taong malapit ng sumuko. Para kay Angeline, iyon ang nangyari nang makita niya si Sarah. Parang sinabi niya sa kanyang sarili na kung kaya ng kapwa niya singer na patuloy na humarap sa industriya at ibigay ang kanyang makakaya, maaari rin niyang subukan ulit. At doon nagsimulang bumalik ang kanyang confidence. Kung kaya ni Sarah, kaya rin Ryan B. Napakaganda ng mensahe sa likod ng linyang ito. Hindi sinabi ni Angeline na gusto niyang maging Sarah. Hindi niya sinabi na kailangan niyang gayahin ang career ni Sarah. Ang nakita niya ay isang halimbawa.
Isang taong nagpapaalala sa kanya na posible pa ring mangarap, at dito natin makikita ang tunay na kahulugan ng pagiging inspirasyon, hindi naman kailangang maging kopya ng isang tao. Minsan, kailangan mo lang ng isang taong magpapaalala sa iyo na huwag sumuko, at sa pagkakataong iyon, si Sarah Geronimo ang naging ganoong tao para kay Angeline Quinto. Kaya naman hindi katakataka na napakalaki ng respeto at pasasalamat ni Angeline kay Sarah. Sa kanyang pananaw, malaking bahagi si Sarah sa kanyang pagbabalik sa pagkanta, at dahil doon, forever daw niyang tatanawing utang na loob ang naging inspirasyon ni Sarah sa kanyang career. In 15th anniversary concert ni Angeline. Dahil napakalaki ng naging papel ni Sarah sa kanyang journey, hindi nakapagtataka na isa siya sa mga naisip ni Angeline bilang possible special guest para sa kanyang 15th anniversary concert na Akins sa Araneta Coliseum. At hindi lang basta guest ang gusto ni Angeline. Gusto niya raw na makita ni Sarah ang bunga ng 15 taon niyang paglalakbay sa industriya. Isipin niyo kung gaano ka-special ang eksenang iyon, ang isang singer na minsang nawalan ng pag-asa sa kanyang career. Ngayon ay nag-celebrate ng 15 taon sa industriya. At ang isa sa mga taong naging inspirasyon niya para bumalik sa pagkanta ay nasa audience o nasa stage kasama niya. Parang full circle moment, mula sa panonood niya ng music video ni Sarah sa isang madaling araw, hanggang sa posibilidad na makasama niya ito sa isang napakahalagang milestone ng kanyang career. Talagang parang eksena sa isang pelikula. Iyon unang pagkakakita ni Angeline at Sarah kay ASAP. Hindi rin maikakaila kung gaano katagal nang humahanga si Angeline kay Sarah. Ikinuwento rin niya ang kanyang naging reaksyon nang una niyang makita si Sarah sa ASAP, at sa halip na ma-intimidate, tila mas lalo siyang na-inspire, naisip niya na, buti na lang hindi ako sumuko. Napakalaking statement nito, dahil kung tutuusin, maaaring iba ang naging buhay at career ni Angeline kung tuluyan siyang sumuko noon, kung hindi niya pinanood ang music video ni Sarah. Kung pinili niyang manatili sa kanyang doubts, kung sinabi niyang tapos na ang pangarap niya, pero hindi iyon ang nangyari, sa halip bumalik siya, nagpatuloy siya, at unti-unting nabuo ang career na mayroon siya ngayon. Hindi lang Sarah Sarah dan ni inspirasyon ni Angeline. Pero may isa pang nakakatuwang bahagi sa kwento. Hindi lang pala si Sarah Geronimo ang nais niyang maging bahagi ng kanyang 15th anniversary celebration. May dalawa pang malalaking pangalan sa Philippine entertainment industry na gusto rin niyang makasama. Sila ay sina Sharon Cuneta at Regine Velasquez. At kung pagsasama-samahin mo ang tatlong pangalan, Sarah Geronimo, Sharon Cuneta, at Regine Velasquez, makikita mo talaga kung gaano kalaki ang impluensya ng mga babaeng ito sa career at pananaw ni Angeline bilang performer. Sharon Cuneta, unang nanay ng showbiz ni. Para kay Angeline, espesyal ang lugar ni Sharon Cuneta sa kanyang puso, tinawag niya si Sharon bilang kanyang unang nanay sa showbiz. Napakagandang paglalarawan nito, dahil hindi lamang tungkol sa talento ang isang career sa entertainment, mahalaga rin ang mga taong tumutulong sa iyo, gumagabay sa iyo, at nagbibigay sa iyo ng confidence habang nagsisimula ka pa lamang. At para kay Angeline, ganoon ang naging papel ni Sharon. Kaya naman kung bibigyan siya ng pagkakataon na pumili ng mga taong gusto niyang makasama sa isang napakahalagang concert, hindi nakapagtataka na kasama sa listahan si Sharon. Regine Velasquez, Denny idol ni Angeline at syempre, nariyan din ang Asia songbird na si Regine Velasquez. Kung si Sharon ay parang ina sa showbiz para kay Angeline, ibang level naman ang paghanga niya kay Regine. Direkta niyang sinabi na si Regine ang isa sa kanyang mga idolo, at kung pag-uusapan ang mga singer na naging malaking impluensya sa mga sumunod na henerasyon, talagang napakalaki ng pangalan ni Regine. Kaya naman malinaw na hindi random ang pagpili ni Angeline sa tatlong babaeng gusto niyang maging bahagi ng kanyang celebration. May kanya-kanya silang role sa kanyang journey. Si Sharon, isang figure na itinuring niyang ina sa showbiz, si Regine, isang idolo, at si Sarah, isang inspirasyon na tumulong sa kanya para muling magkaroon ng lakas ng loob na kumanta. Tatlong inspirasyon, isang pangarap. Napakaganda kung isipin ang kabuuan ng kwento, tatlong babae. Tatlong magkakaibang journey, pero lahat sila ay naging bahagi ng pangarap ni Angeline Quinto. At marahil yun din ang dahilan kung bakit sinabi niyang hindi pwedeng isa lang, tatlo talaga ang naisip niya. Dahil bawat isa ay may espesyal na lugar sa kanyang puso at career, hindi lang sila mga sikat na singer o artista na gusto niyang makasama sa isang concert, sila ay mga taong kumakatawan sa iba't ibang bahagi ng kanyang journey. Iniiles malalim ang mensahe ng kwento. Pero higit sa celebrity story, may mas malalim na lesson dito.
Minsan, hindi natin alam kung kailan darating ang inspiration. Maaaring dumating ito sa isang kaibigan, sa isang mentor, sa isang kanta, sa isang pelikula, o kahit sa isang taong hindi naman alam na pinapanood natin. At kung ikaw mismo ay nasa punto ng buhay na parang gusto mo nang sumuko, baka kailangan mo lang ng isang maliit na reminder na hindi pa tapos ang kwento mo. Ganoon ang nangyari kay Angeline. Halos 5 taon siyang hindi kumanta. At dumating ang isang sandali na muling nagpaalala sa kanya kung bakit niya minahal ang pagkanta noong una. At ang sandaling iyon ay konektado sa isang performance ni Sarah Geronimo. Isipin niyo kung hindi niya napanood yan Ito ang isang magandang what if sa kwento. Paano kung hindi nanood si Angeline noong gabing iyon? Paano kung pinatay niya ang AC? Paano kung hindi niya nakita ang performance ni Sarah? Paano kung sinabi niya sa sarili niya na wala na siyang pag-asa? Hindi natin malalaman kung ano ang maaaring nangyari. Pero ang alam natin, pinili niyang subukan ulit. At mula roon, nagpatuloy ang kanyang journey. Kaya ang isang music video na maaaring ordinaryong bahagi lamang ng career ni Sarah ay naging isang napakahalagang memory para kay Angeline. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit napakalaki ng pasasalamat niya kay Sarah. From inspiration to success. Ngayon, makikita natin kung gaano kalayo ang narating ni Angeline. Mula sa panahong nawalan siya ng tiwala sa sarili hanggang sa pagdiriwang ng kanyang 15 taon sa showbiz. Mula sa halos 5 taong hindi pagkanta hanggang sa pagiging isa sa mga kilalang powerhouse singers ng kanyang henerasyon. At sa likod ng success na yon ay may mga taong naging bahagi ng kanyang inspirasyon. Hindi naman kailangang sabihin na isang tao lang ang dahilan ng tagumpay. Maraming factors ang bumubuo sa isang successful career: talento, sipag, tiyaga, pagkakataon, suporta ng pamilya, at mga taong naniniwala sa iyo. Pero minsan, may isang moment na nagsisilbing turning point. Para kay Angeline, isa sa mga sandaling iyon ay ang panonood niya kay Sarah. Iniganda ng relasyon ng LA artista dahil isa't isa. Isa rin itong magandang paalala na hindi lahat ng kwento sa showbiz ay tungkol sa competition. May mga pagkakataon na ang isang artista ay humahanga sa kapwa niya artista. May mga singer na nagiging inspirasyon ng iba. At may mga taong hindi man nila personal na tinulungan, naging malaking bahagi naman ng kanilang motivation. Sa mundo ng entertainment, kung saan madalas nating naririnig ang tungkol sa ratings, rivalry, rankings, at competition, refreshing marinig ang isang kwento tungkol sa genuine admiration. At iyon ang ipinakita ni Angeline sa kanyang mga pahayag tungkol kay Sarah. Hindi niya kailangang bawasan ang sarili niya para hangaan si Sarah. At hindi rin kailangang maging magkapareho ang kanilang career para maging inspirasyon ang isa sa isa. Sarah Geronimo, malamang hindi alam laking epekto. At ito marahil ang pinakakagandang bahagi ng lahat. Hindi raw alam ni Sarah ang ginawa niyang impact kay Angeline noong mga panahong iyon. Isang simpleng performance lamang para kay Sarah. Pero para kay Angeline, naging dahilan iyon para muling maniwala sa sarili. Kaya kung sakaling mapanood ni Sarah ang mensahe ni Angeline, siguradong napaka-special nito. Dahil minsan, ang pinakamagandang compliment na matatanggap ng isang artist ay hindi tungkol sa awards o rankings. Minsan, mas mahalaga ang marinig na, "Dahil sa nakita ko sa'yo, hindi ako sumuko." At iyon mismo ang klase ng impact na naiwan ni Sarah kay Angeline. Final thoughts. Sa huli, ang kwento ni Angeline Quinto at Sarah Geronimo ay hindi lamang kwento tungkol sa dalawang mahusay na singer. Ito ay kwento tungkol sa inspiration, hope, perseverance, at pangarap. May panahon na muntik nang isara ni Angeline ang isang chapter ng kanyang buhay. Pero isang gabi, isang kanta, at isang performance ang nagpaalala sa kanya na baka hindi pa tapos ang kanyang kwento. At dahil pinili niyang subukan ulit, nakarating siya sa puntong ipinagdiriwang niya ang kanyang 15 taon sa industriya. Kaya napakaganda ng sinabi niyang gusto niyang ma-witness ni Sarah ang milestone na yon. Dahil para sa kanya, hindi lang basta celebrity si Sarah. Isa siya sa mga taong naging inspirasyon niya para bumalik sa pangarap. At kasama ni Sharon Cuneta at Regine Velasquez, malinaw kung gaano kalalim ang paghanga at pasasalamat ni Angeline sa mga babaeng naging bahagi ng kanyang musical journey. Kaya kayo, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Angeline Quinto? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya,
At may isang artistang naging dahilan para muli kayong maniwala sa sarili ninyo. Sino yon? At kung sakaling matuloy ang pagsasama nina Angeline Quinto, Sarah Geronimo, Sharon Cuneta, at Regine Velasquez sa isang espesyal na perf.